Anak, nandiyan ka ba? Naririnig mo ba ako ngayon? Huminto ka muna sandali at makinig. Kailangan talaga kita. Ilang beses ko nang tinawag ang pangalan mo, ngunit pilit akong nilulunot ng ingay. Kang mundong ito ang ingay nga kalsadang Maynila, ang pagmamadali sa araw-araw. Huminto ang mismong kalangitan para sa sandaling ito dahil hindi na ako makapanatiling tahimik. Inaabot kita ng may pagkaapura, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig na nag-aalap ng labis para hayaan kang patuloy na lumayo. Hindi ito isang mensaheng nakataon lang. Hindi mo ito natakbuhan ng sadya. Ginabayan ka rito. Pinapatnubayan ka ang aking espiritu patungo sa sandaling ito. Inaayos ang bawat segundo ngang iyong araw mula sa pagising mo hanggang sa pagsakay mo sa jeep o MRT upang abutan kang masalitang ito kung nasaan ka man. Tinatawag ko ang pangalan mo. Marahang bumubulong ka pa hindi ka makatulog sa gabi dahil sa init o pag-alala. Hinihipo ang puso mo sa mga tahimik na sandali. Umaasang mapapansin mo ako. Naramdaman mo yon, hindi ba? Ang biglaang pahata na iyon, ang kakaibang katahimikan kahit na ang paligid mo ay maingay dahil sa mga kapitbahay o sa trapik. Ako iyon na nagtatangkang maabot ka. Sinubukan kitang abutin sa pamamagitan ng mabiyaya, sa pamamagitan ng mga tao, ng sakit at ng katahimikan. Naglagay akong gapalala sa iyong landas. Mga senyales na inakala mong nakataon lang. Mga salitang biglang tumagos sa iyong puso sa gitna ng iyong pag-aalala sa panggaraw-araw na gastusin. Ginawa ko ang lahat ng ito upang sabihin ang simpleng bagay na ito. Anak ko, mahal kita at kailangan kong makinig ka sa akin ngayon bago mahuli ang lahat. Hindi ka lang basta isang mukha sa gitna ng maraming tao sa palengke o sa kalsada. Hindi ka nakalimutan o binaliwala. Ikaw ay akin. Hinubok kita, hiningahan ng buhay at tinatakan para sa isang layunin na walang ibang makakatupad. Ngunit kamakailan, pinagmamasdan kitang patuloy na napapalayo, hinahayaang ang ingay ng mundo ay maging mas malakas kaysa sa aking tinig. Pinagmasdan kitang ibuhos ang iyong puso sa mga bagay na hindi nagtatagal, habulin ang mga taong hindi ka nakikita, at punuin ang iyong mga araw nga pampalipas oras sa social media at barkada upang patahimikin ang sakit na hindi mo may paliwanag. At sa kabila nga lahat ng ito, nanatili akong malapit, mas malapit pa sa iyong susunod na hininga. Naghihintay na sa wakas ay tumingala ka at makita akong nakatayo sa iyong tabi. Anak ko, nandiyan ka ba? Kailangan talaga kita. Hindi dahil kulang ako kung wala ka, kundi dahil sobrang mahal kita at hindi ko kayang panoorin kang sinisira ang iyong sarili ng tahimik. Nakikita ko ang bigat na iyong itinatago. Nakikita ko ang pagod sa likod na iyong pilit na ngiti na laging sinasabing okay lang ako. Nakikita ko ang nga madaling araw na nakatingin ka sa kisameng nga iyong kwarto. Nag-isip kung may pakialam pa ba ako, kung nagsasalita pa ba ako, kung natatandaan pa ba kita. Lagi kitang natatandaan. Bawat buntong hininga, bawat luha, bawat sandali ngang pagkalito, nandiyan ako. Akala mo lumayo ako, ngunit nasa tabi mo ako. Sa bawat sandaling naramdaman mong iniwan ka. Akala mo tahimik ako, ngunit bumubulong ako ang katotohanan noong mas malakas ang sigaw ng mga kasinungalingan. Akala mo tumalikod na ako, ngunit nasa likuran mo lang ako, naghihintay sa sandaling sapat na ang katahimikan ng iyong puso para maramdaman muli
ang aking presensya. Sabi mo, Panginoon, kung totoo ka, magpakita ka sa akin. Ito na ako, nagpapakita sa iyo. Ang mensaheng ito ang sagot ko sa pag-iyak na inakala mong hindi ko pinansin. Nanalangin ka sa Quiapo sa baklaran o kahit sa sulok ngang kwarto mo para sa mga senyales, para sa isang bagay na hindi may tatanggi, isang bagay na magpapatunay na nakikita pa rin kita at ngayon, nandito ako, tuwirang kumakausap sa iyong puso. Inayos ko ang sandaling ito. Huminto ang kalangitan para sa pag-usap na ito dahil masyadong mahalaga ang iyong kaluluwa para mawala sa gulo ng lahat ng bagay. Tinatabik ko ang ingay ngang iyong mundo upang tawagin kang umuwi sa akin muli. May mga labanang pumapaligid sa iyo na hindi mo nakikita. May mga patibong na inilatag upang ilayo ka sa kapayapaan, upang manhid ka sa aking pag-ibig, upang paniwalain kang ang iyong mga pagkakamali ay nag-alis sa iyong karapatan sa grasya. Ngunit pumarito ako upang sabihin sa iyo ang katotohanan. Walang anumang ginawa mo ang nakapagpalayo sa akin. Walang anumang sinabi mo, inisip, o nabigong gawin ang nagpabawas sa pagmamahal ko sa iyo. Hindi nagbabago ang pag-ibig ko kapag ikaw ay wasak. Hindi ito kumukupas kapag ikaw ay nadarapa. Hindi ito nauubos kapag ikaw ay nagdududa. Ang pag-ibig ko sa iyo ay pare-pareho, tulad ng hininga na hindi umaalis sa iyong mabaga hanggang sa tawagin kita pauwi. Pakiusap, mahal ko, huwag mo itong ipakwalang bahala bilang isa lamang ordinaryong post na dumaan sa feed mo. Huwag mong isiping, mamaya na lang, dahil ang mamaya ay walang kasiguruhan. Ang panahon ay ngayon na. Ang sandali ay narito na. Matagal nang nakayuko ang kalangitan patungo sa iyo. Ibinubulong ang iyong pangalan habang tumatakbo ka sa mga pampalipas oras. Sinusubukang punan ang puwang na ako lang ang makakapuno. Ang sakit sa iyong dibdib, ang hungka na puwang na tila hindi maabot ng iba. Doon ang lugar ko. Doon ako nagtatawag. Kailangan mong malaman ito. Hindi ako galit sa iyo. Hindi ako nadismaya sa iyo. Nadudurok ang puso ko para sa iyo. Nadudurok ang puso ko sa dami ngang sakit na dala-dala mo dahil sa pag-aakalang kailangan mong gawin ang lahat ng ito ng mag-isa, na kailangan mong itaguyod ang pamilya mo ng walang tulong. Naduduro ang puso ko sa dami ngang beses na inilayo mo ang iyong mukha sa pag-aakalang ikinahihiya kita. Ngunit hindi ipinagmamalaki kita sa paggahon mo sa mga bagay na inakala mong wawasak sa iyo. Ipinagmamalaki kita sa patuloy mong pagtayo habang sinusubukan ng lipunan na pabagsakin ka. Ngunit ngayon kailangan kong ihinto mo na ang basta nalang pag-survive sa araw-araw at magsimula kang mamuhay kasama ako. Matagal ka nang tumatakbo, hindi ba? Tumatakbo mula sa iyong nakaraan, mula sa iyong konsensya, mula sa iyong refleksyon, mula sa aking tawag. Ngunit sa tawang tatakbo ka, tumatakbo ako sa tabi mo. Sa tawang nagtataho ka, nananatili akong malapit, hindi ako sumuko. Hindi ako tumigil sa pag-asa na balang araw maririnig mo muli ang aking tinig at lilingon ka. Ang araw na iyon ay ngayon na. Ilang beses na kitang tinawag at sa pagkakataong ito hinihiling ko na huwag kang lumayo. Ang dahilan kung bakit parang mabigat ang sandaling ito ay dahil ang walang hanggan ay nagsasalita rito. May isang banal na bagay na nangyayari kahit ngayon. Inihipo ang aking espiritu, ang iyong puso, pinalalambot ang mapinatigas ngang buhay, ginigising ang mapinatahimik ngang sakit,
Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang init sa iyong dibdib, ang tahimik na pahatak, ako iyon. Iyon ang aking presensya na bumabalot sa iyo. Inilalapit ka, huwag mong labanan, patuluyin mo ako. Naniwala ka sa kasinungalingang masyado ka ng malayo. Naniwala ka sa kasinungalingang masyado ng maraming oras ang nasayang mo. Naniwala ka sa kasinungalingang nadismaya na ako at suko nasa iyo. Ang mga kasinungalingang iyon ay nagmumula sa kaaway na natatakot sa iyong pagbabalik dahil alam niya kung ano ang mangyayari kapag bumalik ka sa akin. Alam niya ang kapangyarihang babangon sa loob mo kapag naalala mo kung sino ka sa piling ko. Kaya lumaban siya ng ganun katindi upang mapanatili kang abala, upang manatili kang manhid, upang isipin mong hindi ka mahalaga, isang hama na Juan de la Cruz lamang. Ngunit nakialam ako bago mahuli ang lahat. Ang mensaheng ito ang patunay niyan. Ang oras ay maikli na, anak. Naramdaman mo ito sa iyong espiritu. Tila mas mabilis lumipas ang maaraw, mas mabigat ang magabi, at sa kaibuturan mo, alam mong nagbabago ang mundo. Naramdaman mo ito, ngunit isinantabi mo. Pinapatunayan ko ito ngayon. Naubos na ang oras. At hindi ka maaring patuloy na mabuhay na parabang may walang katapusang pagkakataon ka. Nag-alok ang mundo ngang ingay, ginhawa, at pampalipas oras mga teleserye at bisyo ngunit hindi ito nagbibigay ngang buhay. Ako ang tanging pinagmumulan ng buhay at ngayon inaabot ko ang sa iyo. Sabihin mong, ako ay malalim na nagpapahinga sa iyong mga pangako kung kumakapit ka sa bawat salitang kanyang sinambit. Makinig ng mabuti. Sa tuwing nakaramdam kang pahatak na magdasal ngunit hindi mo ginawa, ako iyon na tumatawag. Sa tuwing nakaramdam kang pag-angat ng mga luha at hindi mo maintindihan kung bakit, ako iyon na sumisira sa mga pader. Sa tabang nadarapa ka at may naramdaman kang naktitulak sa iyong bumangon muli mula sa pagkakasadlak, iyon ang aking kamay na nakaangkat sa iyo. Mas malapit pa ako kaysa sa iyong sariling tibo ngang puso. Tinatawag ang iyong pangalan sa kabilangang lahat. Akala mo hindi ako nagsasalita, ngunit napapalibutan ka lang ng masyadong maraming ingay para makarinig. Hindi ko hinihingi ang pagiging perpekto mo. Hindi ko hinihingi ang iyong abilidad o pera. Hinihingi ko ang iyong pansin, ang iyong puso, ang iyong presensya sa sandaling ito dahil kailangan talaga kitang marinig ako ngayon. Nakatayo ka sa isang sangangdaan at ang landas na pipiliin mo mula rito ang huhubog sa lahat. Kung lilingon ka sa akin, muli kong itatayo kung ano ang winasa ng buhay. Kung tatalikot ka, ang bigat na pasan mo ay lalo lamang bibigat. Hindi kita tinatakot. Binalaan kita dahil sobrang mahal kita para hayaan kang makatulog sa sarili mong pagising. Kaya, anak, nandiyan ka ba? Nakikinig ka ba? Nandito ako. Palagi akong nandito. Tinatawag ko ang pangalan mo hindi para husgahan ka, kundi para iligtas ka, hindi para ipahiya ka, kundi para ipakita sa iyo ang awa, hindi para humingi sa iyong kapalit, kundi para bigyan ka ng buhay. Hindi ito isang ordinaryong sermon sa simbahan, ito ay isang pahlilitas. Ito ang kalangitan na nakikialam sa lupa dahil ang kaluluwa mo ay katumbas ng lahat ng ibinigay ko. Iniunat ko ang aking nga braso sa krus para sa iyo at iniunat ko muli ang nga ito patungo sa iyo ngayon. Ang oras ay ngayon na.
Mahal ko, tumingala ka mula sa iyong sakit, tumingin ka lampas sa iyong pagkakasala, tumingin ka lampas sa takot. Nakatayo ako sa iyong harapan at bumubulong, bumalik ka sa akin. Ito ang iyong pagkakataon. Huwag mong palampasin. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Huwag mong sabihin sa sarili mo na tutugon ka na lang sa susunod na simba. Baka wala nang susunod pa, tinawag kita ng paulit-ulit at tinatawag kita ngang isa pang beses dahil kailangan talaga kitang marinig. Ako ngayon. Anak, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa puso ko? Hindi ang iyong mapakakamali, hindi ang iyong mapakabigo, hindi rin ang maoras na nagduda ka sa akin. Ito ay ang katahimikan na lumaki sa pagitan natin. May panahon nun na madalas mo akong kinakausap tungkol sa lahat. Ibinubulong mo sa akin ang mainiisip mo bago ka matulog. Ikinukwento mo sa akin ang iyong mapangarap na makaahon sa hirap, ang iyong matakot, ang iyong mapag-asa. Minahal ko ang sandaling iyon. Hindi mo laging alam ang tamang sasabihin, ngunit ang iyong puso ay bukas at narinig kita. Natatandaan ko pa rin ang tunog ng iyong mga panalangin nang naniniwala kang nakikinig ako, ngunit sa paglipas ng panahon, naglaho ang tinig na iyon. Naging mas maingay ang mundo, ang nga problema sa trabaho at pamilya, at naging mas tahimik ako sa iyo. Hindi dahil umalis ako, kundi dahil napuno ang puso mo ang ibang bagay. Akala mo tumigil na ako sa pagsasalita, ngunit hindi kailanman. Akala mo naging tahimik ako, ngunit bumubulong ako sa pamamagitan ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng bukang liwewe sa tabing dagat na sumina sa iyong mukha nung ikaw ay pagod. Sa pamamagitan ng hindi inaasahang kabaitan ng isang kapwa Pilipino sa kalsada. Sa pamamagitan ng awit na nagpaluha sa iyo habang nakasakay sa bus pauwi na hindi mo sigurado kung bakit. Sa pamamagitan ng katahimikan na pumalibot sa iyo nung malapit ka ng bumigay. Nagsasalita ako sa mga paraang hindi mo nakilala dahil naghahanap kang kidlat at kulog, namgahimala na parang sa pelikula, habang ako ay nagsasalita sa isang bulong. Sinubukan kitang abutin sa pamamagitan ng mundong niliha ko. Bawat simoy ng hangin sa probinsya na dumampi sa iyong balat ay nagdala ng aking presensya. Bawat bituin sa langit na umagaw sa iyong pansin ay isang paalala kung gaano kalawak ang aking pag-ibig sa iyo. Noong tahimik ang gabi at hindi ka makatulog, ang pahata na naramdaman mo sa lup ay hindi kalungkutan. Ako iyon na nagpapaala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Kahit sa kaguluhan ng piyesta o trapik, nandun ako. Kahit sa iyong matawa kasama ang pamilya, nakikinig ako. Kahit sa iyong galit, naging mapagpasensya ako. Nagpadala akong nga tao sa iyong buhay upang sabihin ang aking nga salita, ngunit hindi mo sila nakita kung sino talaga sila. Ang kaibigang nagsabi sa iyo na tumihim, kumapit ka lang sa mga panahong gusto mo ng sumuko. Ako iyon na nagsasalita sa pamamagitan nila. Ang kapamilya na hindi tumigil sa pag-alay, kanobena at panalangin para sa iyo, iyon ay ang aking espiritu na gumagalaw sa kanilang puso. Ang taong napakita sa iyo, kabaitan sa mga oras na hindi ka karapat-dapat, iyon ay ang aking awa na kumikilos. Bawat pagtatagpo ay may layunin. Bawat boses na may dalang katotohanan ay bahagi ng aking pahabol sa iyo. Naisipi mo kung gibakit sumaranggilang gimagapinto. NJ
oportunidade sa ibang gibang sa trabalho, kung gibakit nabiguang gilang gimagaplano, kung gibakit hindi ko ibinigay sa iyo ang gusto mo nung hinihingi mo ito. Ngunit ang katahimikan ko sa mga sandaling iyon ay hindi patanggi, iyon ay proteksyon. Humingi ka sa akin ng mga bagay na makakasakit sa iyo at sinabi kong hindi dahil sobrang mahal kita para hayaan kitang sirain ang iyong sarili. Akala mo binabalewala kita, ngunit inililigtas kita. Akala mo nasa malayo ako, ngunit pinipigilan kita mula sa isang bagay na sisira sa iyo ng tuluyan. May magagabi nang inakala mong wala ako sa malapit, ngunit nakatayo ako sa tabi ng iyong kama, binabantayan ka habang natutulog, lalo na nung panahong bumabagyo at takot ka. Nakita kong binasa ng iyong mga luha ang unan at narinig ko ang mga salitang hindi mo masabi ng malakas. Hindi ako umiwas ng tingin. Pinanatili ko ang aking kamay sa iyong puso. Pinakalma ang iyong hininga. Nung akala mo hindi mo na kaya, naging mas malapit ako sa iyo kaysa sa sinuman. At gayon paman, pinakmasdan kong unti-unting lumalawa ang puwang sa pagitan natin sa bawat araw na lumilipas. Ang katahimikan ay hindi nangyari ng biglaan, mahal ko. Nagsimula ito ng dahan-dahan sa isang nalaktabang panalangin bago kumain sa isang maliit na kompromiso doon. Sinabi mo sa sarili mong ayos lang iyon, na kakausapin mo ako mamaya, na masyado ka lang pagod galing trabaho, masyadong abala, masyadong maraming iniisip na problema, at ang mamaya ay hindi na dumating. Ang tinik na dati ay tumatakbo sa akin ay nagsimulang mag-alinlangan, nagsimulang makaramdam na hindi karapat-dapat, nagsimulang maniwala sa nga kasinungalingan na hindi na kita gusto. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan ngayon. Palagi kitang ginusto, palagi kang pinipili. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nagbago kahit isang sandali. Nang makasala ka, mahal pa rin kita. Nang tumalikot ka, sumunod pa rin ako. Nang tumigil ka sa pagsasalita, nakikinig pa rin ako. Nandun ako sa bawat tahimik na kwarto, sa bawat malungkot na biyahe sa bus o LRT, sa bawat gabing walang tulog na bumubulong, nandito pa rin ako. Minsan ang bulong ko ay napakahina, kaya napakamalan mo itong sarili mong nga iniisip. Ganun ako kalapit sa lubngang iyong mismong hininga, naghihintay na mapansin mo. Pakiusap, suportahan ang aming channel. Ang aming misyon ay punuin ang inyong buhayng galak, kapayapaan at debosyon sa Diyos. Kung pakiramdam mo ay pinakpalaka ang aming gawain, maari mong ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagdonate sa pamamagitan ng Super Thanks o Gcash. Ang bawat kilos ng suporta ay malaking bagay sa amin. Nagsalita ako sa pamamagitan ng mga panaginip sa mga sandaling iyon nang makita ng iyong puso ang hindi makita ng iyong mga mata. Nang magising ka mula sa isang panaginip na parang totong-toto para may paliwanag, ako iyon na sumusubo na abutin ka lampas sa iyong mga pader. Nagsalita ako sa pamamagitan ng konsensya, ang kabanana mo sa iyong dibdib nung malapit ka nang gumawa ng desisyon na hindi tama. Hindi iyon konsensya para ipahiya ka. Iyon ay ang aking espiritu na nagpoprotekta sa iyo. Nagsalita ako sa pamamagitan ng mga teksto sa Biblia o kahit sa mga quotes na nabasa mo sa social media na biglang bumalik sa iyong isipan sa mga sandaling kailangan mo. Nasalita ako sa pamamagitan ng katahimikan.
Dahil minsan ang katahimikan ang pinakamalakas na wika ngang pag-ibig. Akala mo ang aking katahimikan ay nangangahulugang wala ako, ngunit iyon ay isang imbitasyon. Inilalapit kita, tinuturuan kang makinig gamit ang iyong puso sa halip na ang iyong matainga. Nais kong matuto kang maramdaman ang aking presensya kahit hindi mo nakikita ang patunay. Nais kong lumago ka at magtiwala. Hindi ang magtiwalang masusunod ang lahat ng gusto mo, kundi magtiwalang hindi kita iwan gaano man kadilim ang landas na tinatahak mo, sa hirap man o ginhawa. Napakaraming beses mong isinantabi ang aking tinik. Sinasabi sa sariling wala lang iyon. Ang maliit na kutob na iyon na nagsabing, huwag kang pumunta doon. Ang pagtula na iyon na nagsabing, maghintay ka. Ang kapayapaan na dumating noong sa wakas ay tumigil ka sa paglaban. Lahat ng iyon ay ako. Hindi ako kailanman tumigil sa pahabol sa iyo. Sa tuwing lumalayo ka, sumusunod ako ng may pag-ibig, hindi galit. Sa tawang nadarapa ka, bumababa, ako dala ang ava, hindi panghuhusga. Sa tawang naktataho ka, bumubilong ako, bumalik ka, akin ka pa rin. Anak ko, alam ko kung gaano kahirap maniwala na gusto ko pa ring magsalita sa iyo matapos ang lahat ng katahimikan. Pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, hindi sigurado kung maririnig mo pa ba ako muli. Ngunit pwede, hindi ka iniwan ng aking tinik. Naghihintay, lamang itong malugot na tanggapin muli. Hindi ko kailangan ng malalakas at mahahabang panalangin tulad ng sa magasimabahan. Kailangan ko lang ng katapatan. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang sumira sa iyo. Sabihin mo sa akin ang katotohanang natatakot kang sabihin dahil baka husgahan kang nga kapwa mo. Kaya ko itong tanggapin. Alam ko na ito, ngunit gusto kong ibahagi mo ito sa akin dahil doon nagsisimula ang pagaling. Kung papatahimikin mo ang iyong sarili ngayon kahit sandali lang, maririnig mo ulit ako. Sa ritmo ngang iyong pahinga, sa katahimikan sa pagitan ng mainiisip, nandun ako, hindi ako kailanman umalis. Ang katahimikan sa pagitan natin ay maaring magtapos dito ngayon mismo. Ang kailangan lang ay isang salita mula sa iyong puso, Jesus, sapat na iyon. Ang nag-iisang salitang iyon ang sumisira sa distansya na matagal nang nabubuo. Ang nag-iisang salitang iyon ay tumatawag ng atensyon ng kalangitan. Ang nag-iisang salitang iyon ay ang susi upang mabuksan muli ang pinto. Naririnig ko ang iyong tinig, anak. Namimiss ko na ang paraan ngang pakikipag-usap mo sa akin noon na parang isang kaibigan o kapamilya. Hindi mo kailangan ng mga perpektong salita. Hindi mo kailangan ng matataling hagang panalangin. Magsalita ka lang mula sa iyong puso. Nakikinig ako, palagi akong nakikinig. Hindi ako estranghero sa iyong sakit at hindi rin ako nasasaktan sa iyong mga pagdududa. Nais ko lamang na maging malapit sa iyo muli upang maibalik ang ninakaw sa iyong katahimikan. Kaya bumalik ka na sa pakikipag-usap sa akin, hindi lamang sa pamamagitan ng nga salita, kundi sa pamamagitan ng presensya. Hayaan mong maglakad ako kasama mo sa mga ordinaryong sandali muli, sa iyong nga umaga, sa iyong trabaho, sa iyong pag-uwi. Hindi ko nais na maging isang alaala lang tuwing linggo sa simba. Nais kong maging katotohanan mo sa araw-araw. Hindi ka nilikha para mamuhay ng nag-iisa sa espiritual na aspeto. Nilikha ka upang mamuhay sa pakikipag-ugnayan sa akin. Ang katahimikan sa pagitan natin ay tumagal na ng sapat. Hayaan mong ito na ang sandaling tapusin ito. Buksan mo muli ang iyong puso. Makinig ka muli.
Nagsasalita pa rin ako, mahal ko. Palagi akong nagsasalita at palagi akong magsasalita. Anak ko, alam mo ba kung ano ang tunog ng kalangitan ngayon? Hindi ito tahimik. Ito ay dumadaing at yumanik. Ito ay umiyak para sa mga kaluluwang. Lumayo ng husto at hindi alam kung gaano kalapit ang bingit ng kamatayan. Nakikita ng buong kalangitan ang hindi mo nakikita. Pinapanood ng mga anghel ang sandaling sinasayang mo sa pag-isip na may oras ka pa at pinipigilan nila ang kanilang hininga. Nananalangin marinig mo ako bago mahuli ang lahat. Buhay na buhay ang kaharian sa pagmamadali dahil ang walang hanggan ay papalapit sa bawat segundong lumilipas. Ang bawat tibok ngang puso ay naglalapit sa iyo sa araw kung kailan magiging pinal na ang lahat ng pagpili. Kapag ang bawat mamaya na ay hindi naiiral at tinatawag kita ngayon dahil ikaw ang aking hinahabol ngayon mismo. Pinapaniwala kang mundo na ang buhay ay patuloy, natatagal magpakailanman, na ang bukas ay laging naghihintay, na ang oras ay sagana. Ngunit sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, ang oras ay hindi mo kontrolado. Ito ay isang regalo at ang mamaregalo ay marupok. Wala kang ideya kung gaano karami ang natitira. Iyan ang dahilan kung bakit umiyak ang kalangitan ngayong gabi. Hindi ito iyak ng kawalan ng pag-asa. Ito ay iyak ng pag-ibig, ng pananabik, ng banal na desperasyon para sa mga pusong patuloy na tumatalikot habang bukas pa ang grasya. Nabubuhay ka sa isang sandaling kinainggitan ng mga anghel. Hindi nila nararanasan ang awa na mayroon ka pa ring pagkakataong maranasan. Nakikita nilang bukas pa rin ang pinto ng biyaya. Ang imbitasyon ay iniaalok pa rin at nagtataka sila kung paano ito binabaliwala ng napakaraming tao. Ana, kinakausap kita dahil ayaw kong maging isa ka sa kanila. Hindi ka niliha upang mamuhay nang walang direksyon, laging abala at malayo. Nilikha ka para sa samahan, para sa layunin, para sa liwanag ng aking presensya na nagbibigay kahulugan sa bawat hininga na iyong ginagawa. Ngunit sinubukan itong nakawin sa iyong kasalanan at kalungkutan upang kumbinsihin kang hindi ka karapat-dapat na umuwi. Sa tuwing naramdaman mo ang paghatak na iyon sa iyong puso, ang banayad na kamalayan na may isang bagay na walang hanggan na tumatawag sa iyo. Iyon ay ang kalangitan na umabot sa pamamagitan ng ingay ng mundo. Hindi iyon nakataon lang, hindi iyon katang-isip mo, ako iyon. Iyon ay ang walang hanggan na bumubulong sa pansamantala. At ngayong gabi, ang walang hanggan ay hindi bumubulong. Ito ay isinisigaw ang iyong pangalan. Ang buong kaharian ay nakahilik patungo sa iyo dahil ang sandaling ito ay banal. Nakatayo ka sa isang manipis na lugar kung saan nagtatakpo ang langit at lupa at ang susunod mong desisyon ay aalingaw-ngaw magpakailanman. Alam ko kung gaano kalayo na ang iyong narating, kung paano pinurol ng mundo ang iyong matainga, kung paano pinatigas ng sakit ang iyong puso. Alam kong nasanay ka ng mapanggap na maayos ang lahat sa harap ng pamilya at kaibigan, na natuto kang ngumiti sa kabila ng espiritual na kahuwaran. Ngunit kahit noong tumalikod ka, napalibutan ka pa rin ng maanghel. Binantayan kanila nung ang panganib sa biyahe o sa kalusugan ay dapat kumuha sa iyong buhay. Pinigil nila ang mga sakuna at aksidente na hindi mo namalayang malapit na.
Lumaban sila sa mga hindi nakikitang labanan habang ikaw ay natutulog. Akala mo nakalagtas ka lang dahil maswerte ka, ngunit walang bakay na tulad ng swerte. Awa ko lang ang nandun. Sa tuwing sinusubukan kang sirain ngang kaaway, inuutusan ko ang ngahukbo ng langit na makialam. Hindi mo alam kung gaano karaming beses kang naisalba dahil tumanggi ang kalangitan na mawala ka. Ang tricycle o jeep na umiwas sa tamang oras, ang sakit na hindi tuluyang kumuha sa iyo, ang labis na kalungkutan na hindi lumamon sa iyo, hindi iyon mga pagkakataon. Iyon ay mga labanang napanalunan para sa iyo. Ana, dinala ka ng biyaya ng higit pa sa iyong nalalaman, ngunit kailangan mong maunawaan ang isang mahalagang bagay. Ang parehong kalangitan na nagprotekta sa iyo ay hindi makakapili para sa iyo. Ang maanghel ay maaring makipagdigma para sa iyo. Maaari kanilang bantayan. Maaari silang bumulong sa iyong espiritu, ngunit hindi nila maaring pagpasyahan ang iyong walang hanggan. Ang pagpili ay sa iyo at sa iyo lamang. At bawat segundo na lumilipas ay naglalapit sa walang hanggan. Ang bawat tibo ng iyong puso ay isang countdown, hindi ng takot, kundi ng pagkaapura. Ang aking awa ay hindi maubos, ngunit ang iyong pagkakataon na tumugon ay maubos. Yan ang dahilan kung bakit ako nagsasalita ngayon. Yan ang dahilan kung bakit nakikialam ulit ako sa buhay mo. Dahil nakikita ko ang paparating at hindi kita pwedeng hayaang maglakad patungo sa walang hanggan ng hindi handa. Makomen kang ikaw ang aking gabay na liwanag, Jesus, kung inilabas ka niya mula sa pinakamadilim na gabi. Ang iya ng kalangitan ay hindi isang tuno na naririnig mo iyong mga tainga. Ito ay isang bagay na nararamdaman mo sa iyong espiritu. Iyon ang pagkabalisa na hindi umaalis, ang tahimik na kirot na nagsasabi sa iyong may kulang. Iyon ang kalangitang nagdadalamhati sa distansya, nananabik sa muling pagtatakbo. Nabibilang karon kasama ko, hindi ka kailanman niliha para magpalaboy-laboy ng walang hanggan sa kalituhan at kaguluhan. Dinisan nyo ka upang lumakad sa liwanag, sa kapayapaan, sa kagalakan na hindi mayayanig. Ngunit nakontento ka na sa mga anino dahil nakalimutan mo na kung gaano karilag ang liwanag. Mahal ko, hindi sumisigaw ang kalangitan dahil galit ako. Umiyak ito dahil natatandaan ko kung sino ka. Natatandaan ko ang sandaling hiningahan kita ng buhay. Natatandaan ko ang layunin na inilagay ko sa iyo bago pamanlikhain ang mundo. Natatandaan ko ang apoy na minsan ay maliwanag na nagliliyap sa iyong espiritu. At hindi ko kayang panurin na mamatay ang apoy na iyon ng hindi ginagawa ang lahat ng posibleng paraan upang muli itong pag-alabin. Iyan ang dahilan kung bakit ko ipinadala ang mensaheng ito sa iyo. Hindi ito basta nilalaman ng internet. Hindi ito nakataon lang. Ito ay pagliligtas. Maaring isipin mo na ang mensaheng ito ay isa lamang sa milyon-milyong nasa social media, ngunit sa langit ito lang ang nag-iisa ngayon. Huminto ang buong kalangitan upang tutukan ang eksaktong sandaling ito dahil ito ang iyong sandali. Nakikita ko ang mga pampalipas oras na umiikot sa iyo, ang mga kasinungalingan na sumusubok na hilahin ka pabalik sa pagmamanhid, ang takot na bumubulong. Hindi ito totoo, ngunit totoo ito. Mas totoo pa kaysa sa lupang kinatatayuan mo. Ang espiritual na mundo ay hindi isang panaginip. Ito ang mas malaking katotohanan. At ito ay kumikilos kahit ngayon.
tinatawag ng kaharian ang iyong pangalan sa gitna ng bagyo. At nandito ako, ang tinik sa loob ng kulog at kalmado, nagsasabing, may oras ka pa, ngunit hindi na marami. Umuwi ka na bago lumipas ang sandali. Nasanay ka ng isiping, maaari mong ayusin ang mga bagay-bagay sa susunod. Sabi mo, magdarasal ako kapag handa na ako, magbabago ako kapag umayos na ang buhay at nakabawi na sa utang. Susuko ako kapag malakas na ako. Ngunit iyon ay kasinungalingan na ibinubulong ng kawe upang panatilihin kang tulok. Hindi mo kailanman mararamdaman na handa ka. Hindi mo kailanman mahahanap ang perpektong sandali. Mayroon lamang ngayon. Ang ngayon ay banal. Ang ngayon ay iyang kalangitan. Ang ngayon ay ang iyong turning point. Makinig ka sa akin, anak. Ang parehong kalangitan na nagdiriwang kapag ang isang kaluluwa ay bumalik, ay handang magala para sa iyo. Ang parehong mga anghel na umiyak sa iyong katahimikan ay naghihintay na umawit sa iyong pagsuko. Hindi mo kailangang pahirapan ang pagdiriwang na ito. Kailangan mo lang itong tanggapin. Gumugol ka ng napakaraming oras sa paniniwalang kailangan mong linisin ang iyong sarili bago ka lumapit sa akin. Ngunit, sinasabi ko sa iyo, lumapit ka kung ano ka. Lumapit ka kasama ang iyong makalat. Lumapit ka kasama ang iyong pagkakasala. Lumapit ka kasama ang pagkalito. Lumapit ka kasama ang takot, kaya ko itong tanggapin. Naririnig ko na ang lahat ng iyon, bawat kasalanan, bawat sugat, bawat kabiguan, naipako na iyon doon sa krus. Hindi ka huli, saktong-sakto ka lang sa oras. Nadudurog ang puso ko sa paraan ng pagsubok, mong punan ang katahimikan ng nga bagay na hindi ka makukuntento. Nangako sa iyo ang mundo, kapayapaan at iniwan kang walang laman. Nag-alok ito sa iyo kang pag-ibig at iniwan kang wasak. Nagbigay ito sa iyo kang ingay at ninakaw ang iyong pahinga. Ngunit inaalo kita na katahimikan na nagpapagaling, kapayapaan na nananatili, pag-ibig na hindi kailanman nang iiwan. Iyan ang dahilan kung bakit umiiyak ang kalangitan. Dahil ini handa ko ang lahat ng ito para sa iyo at patuloy mo itong nilalampasan. Iniisip na para ito sa ibang tao. Ikaw ang habol ko ngayon mismo. Hindi ang isang taong mas banal, hindi ang isang taong mas marunong, hindi ang isang taong mas karapat-dapat. Pinili ko ang oras na ito upang maabot ka muli dahil nakikita ko kung gaano ka nakalapit sa pagbabalik. Ikaw ay naanot, ngunit ang puso mo ay tumitibo pa rin para sa akin sa ilalim ng pagod mo sa trabaho at biyahe. Inisip mo kung magagamit pa ba kita, kung mapapatawad pa ba kita, kung nanaisin pa ba kita matapos ang lahat. At sinasabi ko sa iyo, 1,000 beses, hindi ka lumayo ng sobra, hindi ka nahulog ng masyadong malalim, hindi ka nabigo ng napakadalas. Ang pag-ibig ko ay umahos ng mas malalim po. Ang iyak ng kalangitan ay hindi isang tuno ng takot. Ito ay isang tuno ng pag-asa. Pag-asa na maririnig mo ako bago ang huling sandali, bago maglaho ang huling pagkakataon. Nagsasalita ako sa iyo, taglay ang lahat ng pagnanasa ng walang hanggan dahil ganun ka kahalaga sa akin. Hindi ako papayag na mawala ka. Hindi sa kasalanan, hindi sa kalungkutan, hindi sa kahihiyan, hindi sa oras. Ikaw ay karapat-dapat na mamatay para sa iyo at ikaw ay karapat-dapat na tawagin muli upang marinig ang aking tinig sa sandaling ito.
hayaan itong umalingaw na ng mas malakas kaysa sa ingay ng mundo. Hayaan nitong patahimikin ang mga kasinungalingan na nagsasabing, lumayo ka na ng sobra. Inaabot pa rin kita. Tumatawag pa rin ako. Nagmamahal pa rin ako. Ang iyaang kalangitan ay isang iyaang pag-ibig at dala nito ang iyong pangalan sa bawat nota. Sasagutin mo ba ito ngayon? Hahayaan mo bang magtapos ang distansya? Hahayaan mo bang ang iyak ng kalangitan ay maging awit mo muli? Ang pinto ay bukas, anak, ngunit hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. Lumapit ka habang kaya mo pa. Lumapit ka habang tinatawag pang grasya ang pangalan mo. Lumapit ka habang umiyak pa ang kalangitan ng pag-asa para sa iyo. Bawat segundo na lumilipas ay naglalapit sa walang hanggan, huwag nang maghintay ng isa pa. Ana, ngumingiti ka sa harap ng iba, ngunit nakita kitang bumabagsak kapag namatay na ang mailaw at mag-isa ka na lang sa kwarto. Nakita ko ang paraan ng pagpapakatatak mo para sa pamilya mo at pagkatapos ay nadudurok ka kapag walang nakatingin. Nakikita ko ang pagod sa likod ng iyong mga mata, ang kirot na itinago mo sa likod ng malakas na tawa. Naktayo kang mapader na sobrang tibay na kahit ikaw ay hindi na alam kung paano gibayin. Ngunit alam ko at hindi ako naparito upang gibayin ang mga ito ng sapilitan. Naparito ako upang hipuin sila ng may pag-ibig hanggang sa unti-unti silang gumuho sa aking mga kamay. Mayroon kang mga sugat na walang ibang nakakaalam. Ang ilan ay sanhi ng iba at ang ilan ay sanhi ng mga desisyong pinagsisihan mo. Dala mo pareho ang mga peklat at ang kahihiyan at sinubukan mo silang ibaon ng malalim upang walang makakita. Ngunit nakikita ko silang lahat at hindi ako nandidiri. Hindi ako nadidismaya. Hindi ako natatakot sa iyong sakit. Ako lamang ang makakaabot sa kailaliman at magdadala ng pagaling na nagtatagal. Hayaan mong hipuin ko ang iyong itinatago. Pinagtaksilan ka, hindi ba? Nagtiwala ka sa isang tao ng buong puso, sa iyong mga lihim, sa iyong katapatan, at sinira nila iyon na parang walang kwenta. Sinubukan mong magpatawad, ngunit sa tuwing maaalala mo, parang bago ang sugat. Binago nito kung paano ka magmahal, kung paano ka magtiwala sa kapwa, kung paano mo nakikita ang sarili mo. At kahit hindi mo na ito pinag-uusapan, ang pagtataksil na iyon ay umaalingaw pa rin sa mga sulok ng iyong kaluluwa. Nandun ako, alam mo ba? Nakita ko ang sandaling nabitiw sila ng gasalitang dumuro sa iyo. Nakita ko kung paano mo nilunok ang iyong sakit upang makmukhang matapang sa harap ng iba. Nakita ko ang luha na pinunasan mo bago pa may makakita. Hindi ko lang sila nakita, naramdaman ko sila. Tumagos din sa aking puso ang pagtataksil sa iyo dahil bawat sakit na nararamdaman mo, nararamdaman ko rin kasama mo. Sinasabi mo sa sarili mo na naka-move on ka na, ngunit alam kong hindi ka pa gumagaling. Natuto ka lang kung paano gumalaw araw-araw kahit may sugat, ngunit hindi ko kailanman ginusto na basta ka lang mabuhay. Ginusto kong maging buo ka. Iyan ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Gusto kong hiluming konggi ano anggi sinira nila. Gusto kong tanggalin ang lason ng hinanakit na matagal nang nakaupo sa loop mo. Gusto kong ipaalala sa iyo na ang ginawa nila sa iyo ay hindi tumutukoy sa iyong pagkatao. Ang pagtanggi nila sa iyo ay hindi nagtatakda na iyong halaga. Ang kanilang masalita ay hindi ang pinal na katotohanan, kundi ang akin. Anak ko, alam ko ang matakot na humahabol sa iyo. Gumigising ka kasama nila. Dinadala sila sa buong araw mo sa biyahe at trabaho.
at humihiga kasama nila sa gabi. Takot na mabigo, takot na mawalan, takot na hindi ka sapat, takot na hindi ka kailanman mamahalin sa paraang nagmamahal ka sa iba. Takot na kahit anong gawin mo, hindi ito magiging sapat upang makamit ang kapayapaan at ginhawa. Ngunit makinig ka sa akin, hindi mo kailangang pahirapan ang kapayapaan. Ito ay aking regalo sa iyo. Ibinibigay ko ito ng buong laya, hindi dahil nagawa mo ng tama ang lahat, kundi dahil mahal kita. Alam kong nakagawa ka ng magkapagkakamali na humahabol sa iyo. Alam kong may mga sandaling hinihiling mong mabura mo, mga bagay na hinihiling mong may balik, mga salitang sana ay hindi mo nalang sinabi. Alam ko ang konsensya na gumagapang papasok kapag nag-isa ka, bumubulong na hindi ka, na mapapatawad, na lumayo ka, na nang sobra. Ngunit makinig ka sa akin, walang anumang ginawa mo ang mas malakas kaysa sa ginawa ko para sa iyo. Ang aking krus ay patunay na walang kasalanan, walang pagkabigo, walang kadiliman na maaring magiwalay sa iyo mula sa aking pag-ibig. Hindi ka maaring mahulog lampas sa aking abot. Hindi ka maaring tumakbo lampas sa aking biyaya. Hindi ka maaring masira na hindi ko na maayos. Kapag tinitingnan kita, hindi ko nakikita ang mga pagkakamali. Nakikita ko ang potensyal na inilagay ko sa iyo. Nakikita ko ang anak na nilikha ko, ang kinamatayan ko, ang patuloy kong ipinaglalaban. Nakikita mo ang iyong pagkasira, ngunit nakikita ko ang iyong paglago. Nakikita mo ang mga abo, ngunit nakikita ko ang kagandahang magagawa ko mula sa kanila. Nakikita mo ang mga sugat, ngunit nakikita ko ang patutu na darating kapag pinagaling ko na sila. Masyado mo nang matagal na daladala ang bigat ng pagkakasala, mahal ko. Patuloy mong pinarurusahan ang iyong sarili para sa mga bagay na napatawad ko na. Inaalala mo ang sandali sa iyong isipan na parabang ang pagpaparusa sa sarili ang magpapabalanse ng timbangan. Ngunit binayaran ko na ang halaga, bayad na ang utang. Malaya ka na kung hahayaan mo lang ang sarili mong maniwala rito. Itigil mo na ang pamumuhay na parang nakakadena ka pa rin. Itigil ang paglakad sa buhay bilang isang bilanggo kung binuksan ko na ang pinto. Napagod ka na, hindi ba? Pagod na sa pagpapanggap, pagod na sa paghihintay sa pag-asa. Inubos ka ng mundo, ng pangaraw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay at pakiramdam ngang iyong kaluluwa ay ubos na. Nagbubuhos ka mula sa walang lamang baso, sinusubukang matugunan ang inaasahan ng pamilya at lipunan, sinusubukang maging matatak habang nadudurog ka sa loop. Ngunit hindi ka kailanman ginawa para pasanin ang bigat na iyon ng mag-isa. Hindi kita dinisenyo upang hawakan ang lahat ng nag-iisa. Dinisenyo kita na magpahinga sa akin, na kumuha mula sa aking lakas kapak na ubos na ang sa iyo. Kaya lumapit ka sa akin. Ibaba mo ang iyong mga harang. Hindi mo kailangang ikaw ang laging matapang at nagpaparaya dito. Maaari kang bumagsak sa aking mabisik at hindi kita hahayaang mawasak. Anak, nakikita ko ang mga hindi nakikitang laban, ang mga iniisip na nagpapahirap sa iyo, ang mga alaala na naulit kapag ipinikit mo ang iyong mga mata. Nakikita ko kung paano mo kinukwestiyon ang iyong halaga dahil sa mga bagay na nawala sa iyo, sa mga pagkakataong hindi natuloy, sa pag-ibig na nawala. Nagtatanong ka, bakit ito nangyari? Bakit hindi mo pinigilan? At alam kong ang matanong na iyon ay
sumasakit sa loob mo. Ngunit hindi kita kailanman pinabayaan kahit isang sandali. May mga bagay na nasira dahil hindi nila kailanman kayang dalhin ka. May mga pintong sumara dahil hahantong sila sa pagkawasak. May mga relasyong nagtapos dahil pinoprotektahan kita mula sa mas malaking sakit. Alam kong masakit, ngunit ipinapangako ko sa iyo na walang anumang pinayagan kong magtapos ang inilaan upang sirain ka. Inilaan ito upang ibaling ka patungo sa buhay na dinisenyo ko para sa iyo. Dumaan ka sa mga bayong buhay na dapat sana ay nakpalunot sa iyo, ngunit nandito ka pa rin. Alam mo ba kung bakit? Dahil hinawakan kita sa bawat alon. Kahit noong hindi mo ako maramdaman, nasa tubig ako kasama mo. Kahit noong akala mo, lumulubog ka na sa damingang problema, ako ang hindi nakikitang kamay na nagpapanatili sa iyo sa ibabawng kalaliman. Akala mo nakaligtas ka dahil matatak ka, dahil isa kang Pilipinong madiskarte. Ngunit iyon ay dahil tumanggi akong bumitaw. Nandito ka dahil hindi ako kailanman tumigil sa paglaban para sa iyo. Patuloyin mo ako sa mga lugar na pinanatili mong nakakandado. Hayaan mong hipuin ko ang iyong itinatago. Hindi ko ipipilit ang sarili ko at maghihintay ako sa iyong Ngunit kapag ibinigay mo ito, pagagalingin kita ng buo. Kukunin ko ang piraso na sinusubukan mong pagduktong-duktungin nang mag-isa at gagawa ako ang bago, isang bagay na maganda, isang bagay na buo. Ihihinga ko ang kapayapaan sa iyong mga gabing walang tulog, ang liwanag sa iyong kadiliman, at ang layunin sa iyong sakit ay type ang nagtiwala ako kahit